Boruto tutulungan at ititraining si Kawaki upang ito ay maging malakas. Kawaki at Boruto magtutulungan na laban sa mga Shinju. Dahil nga sa nakaraang chapter, sa chapter 14, dito nakita naman natin guys, na mukhang napag-isip-isip na nga ni Kawaki yung mga bagay-bagay. Nasa kabila ng mga ginawa niyang katarantaduhan at mga pang-iipit kay Boruto, hindi pa nga rin siya pinatulan nito. At ang malaking bagay pa dito na di nga siya nilaglag ni Boruto sa kanyang mga natatagong sekreto. Kaya nga matapos din ang bagay na yon, dyan nga ay natulala lang si Kawaki at nagnilay-nilay sa isang tabi na parang hindi talaga siya makapaniwala sa ginawa sa kanya ni Boruto. Then now, dito naman sa bagong labas na panel para sa chapter 15 ng Boruto 2 Blue Vortex, dito nga ay pinapakita na itong si Boruto at Kawaki ay nag-uusap. At kung mapapansin nyo, mukhang nandito nga sila sa Hokage Stone Face at mukhang ito ay sa uluhan ni Naruto. Lods, teka muna, paanong nangyari yan na nag-uusap sila Kawaki at Boruto? Diba doon sa last chapter, kakawala pa lang ni Boruto sa pagkakaposas sa kanya? So, kahit ang mga pare ko yun, basic lang naman yan. Siyempre, nung umalis na si Boruto sa lugar na yan at tumambay dito sa Hokage Stone Face, yung kasunod na bagay naman dyan na hindi maiiwasan ni Boruto is yung matrack siya ni Kawaki. Dahil nga sa bagay na parehas silang Otsutsuki. So normal guys na matitrace o mararamdaman talaga nila yung isa't isa. Kaya sa part din yan nagawa agad na makita ni Kawaki itong si Boruto. Then ayun nga sinasabi dyan ni Boruto kay Kawaki na kinakailangan nga daw nitong maging malakas dahil napakahinang nilalang niya. Nadagdag pa nga dito ni Boruto na estudyante naman daw ng kanyang ama na si Naruto itong si Kawaki. Na sa bagay nga din daw yan, direkta pa siyang nakakuha ng training kay Naruto. Ngunit subalit datapwat, mukhang hindi nga daw goods yun. Lalo't sa kabilang banda, mukhang hindi nga daw sasapat ng oras. So ang lalim ng sinasabi dito ni Boruto, parang ang hirap intindihin. Pero ito yan mga pare koy, ganito kasi yan. Ang ibig sabihin dito ni Boruto kay Kawaki, isinasalaysay ni Boruto yung mga nakita nila sa hinaharap gamit ang abilidad ni Kashinkoji na yung future version daw ni Kawaki ay inalis at pinakawalan na nga sila Naruto na nasa ibang dimensyon at nagkaroon daw ng undergo training itong si Kawaki kay Naruto. Pero kahit gayon pa man na direktang tinuruan na ni Naruto si Kawaki, hindi pa nga daw naging sapat yon para lumakas itong si Kawaki. At dagdag pa dito ni Boruto na ang ibig sabihin niya nga lang daw dito kay Kawaki na mapaaga man o hindi, aabot pa rin naman daw sa sariling hangganan itong si Kawaki even though na parehas pa rin ang mangyayari. So yun nga ibig sabihin ni Boruto dito. Nandiyan nga yung tanong ni Kawaki na ano nga ba daw ang ibig sabihin ni Boruto. So yun guys, huwag na tayo magkataka kasi panel leak ito. Kaya ang hirap idugtong yung mga pangyayari. Pero ito bibigyan ko yun ng ideya bakit sinasabi ni Boruto yan kay Kawaki. Ang ibig sabihin lang di kasi ni Boruto, tulad na sinabi natin kanina, sa pamamagitan nga ng ability ni Kashinkoji na makita yung possible outcome sa hinaharap, na yung future version nga ni Kawaki ay pinakawalan sila Naruto at Hinata sa dimensyon. At training ni Naruto itong si Kawaki para lumakas. Then dito naman sa dugtong ni Boruto, gamit din ang possible outcome na nakita ni Kashinkoji, sa pamamagitan nga ng mga impormasyon na lakap nila sa future, ayun nga yung mukhang gagamitin ni Boruto para i-train o sanayin itong si Kawaki para lumakas. The way na kung paano nga lumakas ng husto si Boruto, gamit ang mga information na nalakap nila o nakuha nila sa future version ni Boruto. Kumbaga nakita nilang Boruto sa hinaharap, yun nga din yung ginawa ng Boruto sa kasalukuyan. Kumbaga advanced study or advanced training. So yun yung ibig sabihin gustong ipunto dito ni Boruto kay Kawaki. I-training si Kawaki gamit yung mga information na nakita nila sa future version ni Kawaki. So ibig sabihin lang din guys, even though na alam ni Boruto na gusto siyang patayin ni Kawaki, sa kabilang banda naman gusto pa nga rin matulungan itong ni Boruto si Kawaki na lumakas. Na dahil sa malamang gusto nga rin ni Boruto na makatulong itong si Kawaki sa kanya na labanan ang mga Shinju. Otherwise, kung mahina nga kasi si Kawaki, baka isa pa siya sa maging biktima dito na makain o baka ma-absorb din ng mga Shinju. Lalo't sa isang bagay pa na sila ay isang Otsutsuki na nga. So mas mataas ang possibility na mas lalong lumaki ang problema kapag ang isa sa kanila na isa na nga Otsutsuki ay na-absorb pa ng mga Shinju na ito. Kaya in the other way, mukhang wala talagang choice si Boruto na tulungan itong si Kawaki na lumakas. So ngayon, dito na rin papasok yung episode 1 ng Boruto, Dito sa part na sinabi ni Boruto na ito na nga lang ba daw ang possible outcome. Dahil nga sa future nakita na nila Kashinkoji at Boruto na lumakas na nga dito si Kawaki at nagagawa niya na nga mga pagsabayan sa karmasil na Boruto. Ngayon yung sinabi naman dyan ni Boruto na ito na nga lang ba daw ang possible outcome, ayan na nga rin sinabi ni Boruto kanina na pinalabas na nga ni Kawaki itong sila Naruto at Hinata sa dimensyon na nakita nga ni Kashinkoji na dyan nga sa episode 1 mukhang hindi nga nalihis ni Boruto. Kumbaga bigo siya na malihis yung mga possible outcome. Dahil nga sinabi pa ni Kawaki na isasama niya nga daw si Boruto na kung nasaan nga daw ang 7th Hokage na si Naruto. Instead na pinakawalan na nga ni Kawaki si Naruto sa future at renaming o sinanay pa siya ni Naruto. So dahil nga mukhang hindi talaga nagawang ituwid ni Boruto yung mangyayari sa hinaharap na mukhang lumihis nga talaga ng landas si Kawaki. Ang tanong dito guys, bakit sobrang lakas ni Kawaki doon sa episode 1 ng Boruto? Na sige sabihin na natin na gusto nga i-training ni Boruto si Kawaki gamit ang future information na nakita nila sa possible outcome. Pero ang nakakapagtaka kasi dito sobrang lakas nga ni Kawaki. Naisipin nyo naman napilitan ng gumamit ng Jogan dito si Boruto. So papaanong naging sobrang lakas ni Kawaki dito? Pero bago nga yan, gusto ko nga lang ipakilala sa inyo itong play to earn apps na
nadiscover ko. At ito nga ang X-World. Yes, tama ang narinig nyo guys. Isa itong klase ng play to earn apps na sa makatuwid pwede kang kumita ng pera kahit naglalaro ka lang. Na simple lang naman ang kailangan. All you need to do is mag-ipon ng tinatawag natin na build token na pwede mo nga mapalitan to USDT at ma-withdraw ito gamit ang bank account or GCash account. Lods, teka muna, paano naman ako makakapag-ipon ng build token? Well, simple lang naman to mga pare ko yun, no? Isa sa mga paraan na maaari mong gawin para makapag-ipon ng build token is yung pagbibuild nitong mga NFT pets na matik na makukuha mo agad kapag nag-create ka na ng account dito. At ang good news dyan libre na yan guys. At itong mga pets na to nagge-generate o naglalabas ng mga build tokens kada segundo. At syempre tips para makapagpalabas ito ng maraming token, ang gawin nyo dito guys i-combine yung mga pets nyo na magkakaparehas. Pag nakita nyo yung pet nyo na may kapareha, i-combine nyo silang dalawa. At sa gayong paraan maglalabas pa ito ng mas maraming token. At syempre kung gusto mo naman na makakuha pa ng pangmalakas ang mga reward, ang pwede mo naman gawin dito is mag-invest ka gamit itong X-Sprite. Bali isa rin itong NFT na pwede mo rin makuha. And syempre there's more. Maliban dyan sa mga X-Sprite na yan o mga pets, pwede nyo nga rin gawin na maglaro pa ng ibang games dito. Like Call of Duty, Clash of Clans, and Mobile Legends. And so on dahil nga may iba pang o marami pang games dyan na pwede mong malaro. So kahit yung mga larong yan pwede ka pa rin makakuha ng mga build tokens. Ngayon kung gusto nyo talaga na makakuha ng pangmalakasang mga build tokens, I suggest mga pare ko na dito kayo maglaro sa tinatawag natin na high build up. At syempre kung gusto nyo na makakuha ng pamalupitang mga bonus, napakadali lang yan mga pare ko. Once na makapag-create na kayo ng X-World account, you can use my gift code and referral code. Para sa gift code pumunta lang dito sa gift code at i-type dito ang talakayan 9. Small letters at sa dulo may number 9. At para naman sa invitation code, i-type lang dito ang anime talakayan. All caps lock mga pare ko, capital letter. Kaya kung interesado kayo na kumita ng pera kahit naglalaro lang, you can download this app na dyan sa link sa description or nandyan din sa pin comment. Yun lang guys, and let's go back to the video. So yun nga no, bakit sobrang lakas agad dito ni Kawaki laban sa Boruto with Karma Seal plus Jogan. So eto mga pare ko yun no, I guess hindi lang yung resulta ng pag-training ni Boruto dito kay Kawaki ang naging dahilan dyan. Well siguro sabihin na natin na nag-umpisa nga talaga sa pag-training ni Boruto kay Kawaki. Then sabihin na natin na natutunan na nga ni Kawaki yung tamang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Then marahil ang sunod na nangyari inabuso ni Kawaki ang paggamit sa kapangyarihan niya at humantong sa maling pamamaraan. Let's say o sabihin na natin na sa pagtutulungan nila Kawaki at Boruto nagawa nilang matalo yung mga Shinjugans. Then ang nangyari yung mga nilabas na Turn Soul Bob sa mga Shinjugans na namatay, imbis na maibalik yun sa mga ninja na nakana ng Claw Grimes para mabuhay itong muli, ang nangyari marahil lang ginawa ni Kawaki ay kinain yung mga Turn Soul na yun. Kumbaga yung mga kapangyarihan na nakapaloob doon inabsorb niya, na marahil pagkatao ni Kawaki ay naapektuhan dito. Kaya dapat ang possible outcome na ilalabas na nga ni Kawaki sila Naruto at Hinata, nangyari tuloy nag-iba. Naging kalaban na naman tuloy ang tingin ni Kawaki dito kay Boruto. So yun nga guys ang ating talakayan for today's video para dito sa chapter 15 ng Boruto 2 Blue Vortex sneak peek. Take note guys, early spoilers pa lang yan, sneak peek. Kaya yung pagkaka-translate din dito sa panel na to, hindi pa nga ganun ka-clear kung ano nga ba yung pinakamaayos na translation patungkol sa pinag-uusapan dito nila Kawaki at Boruto. So ayan nga ang ating early spoilers mga pare koy. At abangan natin ang full spoilers sa mga susunod na araw para mas malaman pa natin yung mga talagang mga detalyeng pinag-uusapan nila Kawaki at Boruto dito. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.